Hi, si Admin po to. First of all, shout out muna sa Kapuras family from Bicol. Bicolano rin po ako. So, mag-ingat pa rin po tayo dyan sa Mount Mayon at sumasabog pa rin ang Mount Mayon. Maraming Aldao sa Indogabos. Kay Jan Peter Samoy sa pag-like ng napakaraming like sa Facebook page. Maraming salamat po. Kay Lourdes, ingat-ingat po sa ibang bansa. Sa mga taga-US at Canada na nakikinig po sa akin, maraming salamat po. Kung may mga stories po kayo, send nyo lang po sa Facebook page o kaya sa email nandito sa about ng YouTube. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mga nakikinig sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung bago lang po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated dito sa mga bagong videos ng channel na to. Hit the notification bell as well. Simulan na po natin. Hi, ako nga pala si Peter. Share ko lang tong experience ko with my classmates. 2011 ng February to lahat nangyari sa Iloilo sa isang lodging house. May field trip kasi kami nun. Hindi ko i-mention kung saan mga lugar naming pinuntahan para hindi naman masyadong mahaba. So ayun, pagkatapos naming puntahan ang mga destinasyon, nagpunta na kami sa lodging house and this is where it gets exciting, my God. Nung pababa na kami, nakita na namin yung tutuluyan namin for the night. What the fuck? Yung unang umagaw ng attention namin ay yung mataas na antique na spooky na bahay. Yung parang sa mga classic na palabas na horror. Tapos yung parang pang squatter na puro double deck tapos wala pang foam. And yun yung bagong gawang building na mataas na parang 5-star hotel. Akala na namin dun kami lahat matutulog. Yung pala hiwa-hiwalay. Merong nasa spooky house, sa squatter, and sa 5-star hotel. Yung mga babae dun sa hotel. Other higher years dun sa squatter. Kaming mga second year at first year high school ang napunta sa spooky na bahay. Well, no choice eh. Kaysa matulog kami sa labas. Kaya Gora Bells na lang kami dun. Nagpakalalaki kami at sumugod sa loob. Nung pumasok kami, mapapamura ka lang talaga at magtataka kung bakit ganun. Kasi yung mga nakita namin ay mga statue ng Virgin Mary, kaso nga lang, walang mga kamay, walang ulo, walang paa yung iba. Tapos yung hagdan pataas. Spiral staircase pa din, pag abot mo sa taas, may malaking picture ng isang lalaki. Picture ata nung may-ari yun, di ako sure. Tapos, kahit sa ang angle mo tingnan, masasabi mo talagang ayaw kang tigilan at titigan ng malaking litrato na yun. Finally, nakaabot na kami sa room namin. Saktong laki lang naman. Kasya kaming 7 na mag-classmate na lalaki. So ayun, we settled down. Then lumabas ulit kami, may meeting kami. Yung isa naming kasama may nakalimutan sa room namin. So binalikan niya. Habang naghihintay kami sa labas, nakita namin siya tumatakbo ng mabilis papunta sa amin. Sabi ko, "Oy, ano problema mo? Hinahabol ka ba naman ng mga bakla?" No offense sa mga bakla nga pala. I respect you. Basta don't make galaw-galawan me because I will punch you till you go back to being lalaki. So anyways, ayun, nag-explain siya. Nagsuklay raw siya ng buhok. Then suddenly, gumalaw raw yung pintuan. Tinignan niya ng mabuti habang slow-mo. Nagsasara yung pintuan then biglang sumarado. Nagulat na barkada ko. Sinubukan niya buksan pero ayaw niya ma-open kasi parang may humihila rin sa kabila. Tapos bigla nung nabuksan ng pinto, tumingin siya agad sa palibot kung may tao kasi isip niya baka tao lang at pinagtitripan lang siya. Pero walang tao eh. Even if naging tao man yun, for sure makikita ng classmate ko yun. Kasi pag lumabas ka ng kwarto, mahabang hallway ang nasa harapan mo. Sa left side, pader lang, dead end na. Then, sa right, same rin. Pader rin, dead end. So, tumakbo siya sa takot, papunta palabas. Hindi talaga ako naniniwala kasi ayaw kong isipin merong something dun. So, I stayed cool and acted like a pro. After the meeting, dinner, and other activities, bumalik na kami sa mga rooms namin. Nag-explain ulit yung classmate ko kung ano yung nangyari. So, I called a vote about kung sino papayag na mag-ghost hunting kami. Lahat naman sila agree eh. So, ayun. Around 10:30 p.m., nag-ipon kami at pinatay na yung ilaw. We waited just for a few minutes and ayun, slowly, the doorknob began to turn left and right. Then it opened slightly. Just enough to see the light outside. Then close again. We were positively sure na tao lang yung nagtitrip sa amin kasi nagtatawa kami sa loob. I think it was about
6 times it happened. Until I gathered all my guts, I waited for the perfect time. When the doorknob turned, I opened it quickly to find no one but air. Nagtaka ako kung paano nangyari yun. Nung tumingin ako sa kanila, nakatulala sila at parang may nakitang multo. Mga balahibo ko sa lahat ng katawan ko nagtatayuan na. Kasi akala ko andun na sa likod ko. Kasi feeling parang may mabigat na tumitingin sa akin sa likod, pero hindi yun pala guys. Walang tao sa likod ko. Tapos may sinasabing classmate ko, "Pre, yung doorknob." Pagtingin ko, may nakahawak na pugod na kamay na duguan. Tumakbo kami lahat. Pati ibang year nagulat at nagsitakbo sa labas. Wala, hindi na namin kinaya. Sa labas kami ng hotel nagtambay hanggang umaga. Nagkwentuhan kami ng guard dun. Nag-share siya. May tao raw na pinatay dun tapos tinago sa iba't ibang room ang mga parte ng katawan ng biktima. Ewan ko nga kung andun pa yung lodging house na yun. Pangalan po ay Palmares Lodging House sa outskirts ng Iloilo Sports Complex. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!